Naghuhukay si ka-treasure hunter, naghahanap ng Yamashita treasure at nakatagpo siya sa ilalim ng puno ng mga shell. Bakit nga ba may mga shell sa Yamashita treasure? Ano ang gamit ng mga shell na ito? Ano ang ibig sabihin, kahulugan ng mga shell kapag nakakita tayo sa atin pong pinaghuhukayan? Kaya panoorin po ninyo ang bidyong ito sapagkat alam ko marami na sa inyo sa atin ang nakatagpo, nakatuklas ng mga Yamashita treasure site na may mga shell. Magandang araw po sa kanilang lahat. Mayong adlaw sa inyong tanan diha sa Kabisayan ug Kamindanawan. Na impact na aldaw kada kayo amin mga kakabsat tayo na mga Ilocano. May na adlaw sa inyong tanan dira sa Bacolod kag Iloilo sa akon mga kauturan na mga Ilonggo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah. Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic tungkol po sa Yamashita treasure hunting at tungkol po ito sa mga itinatanong po ng ating mga kababayang treasure hunter na nakatagpo ng mga seashells. Ano nga ba ang ibig sabihin ng mga seashells na ito sa Yamashita treasure hunting? Yan po ang ating ibabahagi maya-maya lamang. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, mga subscribers, passers, haters. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta, panonood po sa aking mga videos. At sa hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. So tayo na naman po ay continue, no? Patuloy po tayo sa pagbabahagi po ng mga kaunting ideas, kaalaman tungkol po sa Yamashita treasure hunting. At ito nga ay napakaganda po ang katanungan ng atin pong mga kababayan nakatagpo ng mga seashells, mga shells bilang palatandaan sa Yamashita treasure hunting kumbaga. So alam natin na ang mga Japanese Imperial Army ay may iba't ibang estilo sa pagtago po ng mga kayamanan sa iba't ibang lugar sa bansang Pilipinas. At kabilang po ang estratehiya ng mga Hapon, ito pong paglalagay ng mga seashells. No, ang mga seashells ay isa pong palatandaan ng kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. Madalas marami po ang nakatagpo ng mga seashells na kung saan ito po ay nangangahulugang positibo, no? Positibo sa itinagong mga ginto ng Yamashita treasure. At madalas kapag nakakita tayo ng mga seashells ay may mga gold coins, jewelries. Yan po ay ayon sa mga nakahukay na, nakakuha na, nakatagpo na ng mga kababayan natin na nagbahagi ng kanila pong mga idea tungkol po dito sa mga seashells, no? Gold coins, jewelries, mga alahas na kung saan itinago ng mga Japanese Imperial Army. Ito po ay may mga seashells, no, na palatandaan, kumpul-kumpul. Pero ang katanungan, paano natin malalaman na talagang ito po ay ginawa ng mga Japanese Imperial Army? Talagang ito ay galing sa mga Japanese Imperial Army, ito pong mga seashells na ito. Kapag nakakita tayo ng mga sign, markers na hugis, puso nga, no? Diamond shapes, no? Triangles, no? Mga squares, mga rounded na may mga mata, tuldok, dots, no? Yan po ay nagpapatunay na positibo sa Yamashita treasure. Ibig sabihin, hindi lang seashells ang makikita natin. Baka naman pag nakakita tayo ng seashells ay kaagad maghuhukay na tayo na wala pa tayong konfirmasyon, no,
na ito ba ay totoo talaga, tunay talaga na mayroong ibinaon sa lugar. Baka naman ibinaon lang ito nung unang panahon, yung mga kumakain ng mga seashells, nagluto ng mga seafoods, tapos naihagis lang doon sa basurahan, tapos nahukay natin doon sa may puno, ay napagkamalan na natin na ito po ay Yamashita Treasure. So baka mapagod lang tayo. So tandaan natin na may mga iba pang kasama ang mga seashells, no? May mga puno, may mga design yung puno, may mga nakaukit sa puno, no, na mga dots na makikita natin. Yung puno ay may naka-engrave na drilled holes. Sa ilalim ay may mga seashells. Yan po ay nagpapatunay na mayroong itinago sa lugar na mga kayamanan. At kabilang nga ang kayamanang ito yung tinatawag nilang jewelries, no, at gold coins. Subalit, may mga nakahukay din na may mga seashells, no, nakasama ang mga turtle na mga sign na mga gold bars. So hindi lamang jewelries, hindi lamang gold coins, may mga gold bars din na napaglagyan ng mga seashells na mga sign, markers na natuklasan na sa iba't ibang lugar ayon sa mga kababayan natin na mga nakarecover na. At take note, ano nga ba ang gamit ng seashells, no? Bakit nilalagyan ng seashells ng mga Japanese Imperial Army? Ang seashells ay napakahalaga po sa paggawa ng konkrito. Ang gamit po ng mga seashells ay simento. Ito po ay mga replacement ng simento. Kagaya ng mga oyster shells, no? Na ito po ay sagana, abundant po sa tinatawag na calcium carbonate, no? Na kung saan ito po ay ginagamit sa pagpapatigas ng mga bato. Sa madaling salita, ito po ay ginagawang konkrito, hinahalo kagaya ng semento sa mga buhangin, no? Mga limestones na kung saan kapag dinurog natin itong shells, ginawa nating powder, ay kahalintulad po ito ng semento at maaring mas matigas pa. At calcium carbonate nga, no? Yun po ang dahilan kung bakit tumitigas ang mga bato kapag hinaluan po ng mga seashells. So madami pong mga seashells, less ang gastos, walang gastos, no? Kasi napupulot lang natin ang mga shells sa dagat. At yun po ay sagana po sa tinatawag na calcium carbonate na pwedeng ipatigas, no, sa mga bato, sa mga buhangin na kapag ating hinalo doon ay magiging konkrito nga. Yan po ay isang estratehiya, teknik po ng mga Japanese Imperial Army sa pagbaon, sa pagtago po ng mga kayamanan sa kabundukan ng Pilipinas, no? Wala na silang makuhang semento, so ang ginawa nila ay gumawa sila ng semento na yari sa mga shells. At yung iba na hindi pa nila nadurog ay hinalo nila sa konkrito nila bilang palatandaan na positibo na man-made o ginawa nila, no? Inilagay nila sa libro nila, sa kudigo nila, na yung shells ay hinalo nila sa konkrito nila. At kapag nakita nila yon ay positive sign na mayroon pong itinagong kayamanan na Yamashita Treasure kapag natagpuan natin ang mga seashells. So yun po ang dahilan kung bakit may mga seashells. Ito po ay ginagamit nga, ulitin natin, sa pagpapatigas ng mga bato, konkrito. Replacement ng semento, no? Yan po ang gamit ng mga shells. So yung mga oyster shells, no? Yan po ang pinakamayaman sa calcium carbonate. Kaya nga, kapag binuhusan natin ng muriatic acid, no? Kapag may halo na calcium carbonate o shells na ginawa nilang pampatigas, no? Ginawa nilang semento, ay bubula talaga ang bato.
sapagkat ito po ay may halo na shell na may content na calcium carbonate. Yan po ang dahilan kung bakit bumubula ang gawa ng mga Japanese Imperial Army na simento. Dahil hinaluan po ito na pangpatigas, no? Na shell, semento na shells, galing sa mga shells. So malinaw, no, mga ka-treasure hunter, na ang shells ay isa po sa estratehiya, teknik ng mga Hapon na kung saan ginamit nila sa pagpapatigas ng mga konkrito nila sa iba't ibang lugar sa bansang Pilipinas. Kapag nakakita kayo ng shells, ay positive sa Yamashita Treasure ang lugar. Mayroong itinagong kayamanan sa paligid, sa ilalim na kabaon na kung saan matatagpuan. So yan po ang ating napakagandang kaalaman na tinuklas, ni research, no, para lamang sa inyo, para lamang makapagbahagi tayo ng kunting idea, kunting kaalaman tungkol po dito sa Yamashita Treasure Hunting. Sana po ay nagkaroon tayo ng dagdag kaalaman at nakapagbigay tayo ng kahit kaunting idea lamang sa paghahanap po ng itinagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta, panonood po sa aking mga videos, no. At kung nagustuhan niyo itong aking videos, paki-share, like na lang, no, at subscribe para po umunlad ang ating pong channel, no. At sa lahat po ng gusto palang magbahagi ng inyo pong mga videos, ipadala lamang po ito sa atin pong messenger, no, Yusuf Yamato. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat po. Ulitin ko, ito po ang inyong ka-treasure hunter na nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tsak na tayo ay makakahanap. Oh, diha kay kuno mo ipay. Murag kinsa mo pa veterano na mi? Oh, veterano mo na pala. Nakamao na. Bila na nabo ko ng hagdanan niyo. Oo, kita mo ba? Kamao lagi basta ipakulon. Ang pagkatinoy ba? Dili siya o. Klaro jud kay simento eh. Dili ba o? Kay abi na ko bao kay ang bao gud. Ang sayon kay nga bao. Mo ni kuno niyo. Mangita kita tubig. So, sayon nga bao. Dili na siya bao urchin mo siya. Tanawa ha pa, pagkatawang mo sa, nakuha na mo sa kariko na eh. Nakuha na mo sila kariko,